Mga kapatid, akin ko po kayong inaanyayahan na mag-like and subscribe sa atin pong channel upang atin pong mas may parating sa nakararami ang kaligtasang hatid at mga aral sa atin na mabuting balita ng Panginoon na siyang nilalaman po ng bawat video sa ating channel. Sama-sama po natin kilalanin ang Panginoong Jesucristo para sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, Bogies are breaching the atmosphere from Finland down the North American seaboard. Mercy on my soul. At ang lahat ng kaganapan ay nagsimula sa isang airport. Isang Christian lady ang nanghihikayat sa isang lalaki para kumbinsin ito tanggapin si Jesucristo sa kanyang kaligtasan. Nang biglang siya ay naawat sa kanyang pagsasalita ng isang kolehiyalang si Chloe Steele. Ang pangalan ng lalaki ay Cameron Buck Williams. Sinundan naman ni Cameron si Chloe sa isang coffee shop at ang dalawa ay nagkaroon ng pag-uusap. Pagkalipas ng ilang minuto,
Pinark ni Rayford Steele ang kanyang kotse sa isang airport parking lot. Sinalubong siya ng isang blonde stewardess na si Hattie Durham at ang dalawa ay masayang nag-uusap habang naglalakad. Sa may escalator ay nakita si Rayford ng kanyang anak na si Chloe para batiin siya sa kanyang kaarawan ng araw na yon. Bigla namang nakaisip si Cameron kaya minabuti niyang magpaalam at iwan ang mag-ama para mag-usap. At pinaliwanag ni Rayford Steele sa kanyang anak ang sitwasyon nila ng kanyang ina na si Irene Steele. At napagkwentuhan din nila hindi na nila matagalan ang pangangaral tungkol sa Biblia ni Irene Steele sa kanilang bahay. At sinabi ni Rayford hindi na siya uuwi. Kaya tinapat niya ang kanyang ama at tanungin tungkol sa bagay na iyon. Subalit biglang kinuha ni Rayford ang susi ng kanyang kotse at sabay sabi na kailangan na niya mag-board sa kanyang flight. Umuwi na si Chloe para makita muli ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang ina. Ang pag-uusap nila ay napunta muli tungkol sa Panginoon. Biglang naasar si Chloe umalis ng bahay. Sumunod naman sa kanya ang kanyang kapatid. Naghahanda na si Rayford ng kanyang flight kasama ang co-pilot nito. Binati din siya ni Cameron sa kanyang kaarawan. Sa loob ng eroplano, mayroong isang maliit na tao na nahihirapan sa paglalagay ng kanyang luggage. Isa namang lalaki mukhang taga Middle East ang lumapit at nag-alok ng kanyang tulong. Hindi naman napigilan ng di katangkarang lalaki na magalit. Habang sa kabilang dako naman ng eroplano, maayos namang nag-uusap ang isang pasahero at ang flight attendant. Ang eroplano ay nag-take off na papuntang London. At sa mga sandaling iyon, habang si Chloe ay nasa mall at pinapanood ang isang grupo sa pagsasayaw, napansin niya na nawawala na sa kanyang paningin ang kanyang kapatid at natagpuan niya ito habang nilalaro ang isang laruang eroplano. At ang dalawa ay iniwan ang nagtitinda ng eroplano at tumungo sa food court. At sinabi ni Chloe sa kanyang kapatid kung gaano siya kagaling. At ang dalawa ay nagyakapan ng mahigpit hanggang sa biglang naglaho ang kanyang kapatid habang akap niya ito. At parehas ding nagsiwalaan ang lahat ng mga bata at ang iba naman ay matatanda. Samantala, sa eroplano ay naging kaparehas din ng sitwasyon. Nagkawala ang bigla ang mga bata at maging ang ilang matatanda kasama ang isang piloto. Ang mga natatakot na mga pasahero ay nagsimulang nagsisisigaw sa kanilang kalituhan sa mga nangyayari at ang grupo ng ilang kalalakihan ay nagmadaling nagtungo sa kapitan ng piloto. Si Rayford ay inalala din ang mga pasaherong nasa cabin at nagsabi na ang lahat ay magsiupo. Ang mga oxygen mask ay nagbagsakan. Pinayuhan niya ang lahat na mag-seatbelt na at isuot ang oxygen mask. Sinubukan niyang gamitin ang radio para makahingi ng tulong, subalit nagdigo siya. Samantala, si Chloe ay hindi pa rin makapaniwala sa pagkawala ng kapatid niya nang biglang may nakapasok sa mall na kotseng walang driver at sinira ang mga nadadaanan nito patungo sa kanya. Si Chloe naman ay nagmadaling pumunta sa parking lot at nakita ang kaguluhang nangyayari sa labas na ang lahat ay nagtatakbuhan. Biglang may isang maliit na eroplano ang nag-crash. Bago pa man makapasok si Chloe sa kanyang kotse, nagtatakbo si Chloe. Isa namang bus ang bigla namang nagpatihulog sa gilid ng kalsada na pinuntahan ito ni Chloe, subalit ang bus ay walang laman. Sa kabilang dako, ang mga pasahero ni Rayford ay nagawa na rin kumalma sa sitwasyon at tinanggal na din ang mga oxygen mask, subalit sila ay nalilito pa rin kung ano ang nangyari sa mga nawalang pasahero na napunta ang usapan sa mga science fiction. Samantala si Chloe ay patuloy pa din sa pagtakbo. Sa kanyang paglalakad, isang lalaki ang bilang tumilapon sa harap niya at nabasag nito ang bintana. Ang lalaki ay nagtatangkang magnakaw sa tindahan. Isang lalaking may hawak na shotgun ang lumabas mula sa pintuan at tinutukan ng baril si Chloe. Pinalis siya ng lalaki at si Chloe ay muling nagtatakbo. Napunta siya sa isang local hospital na laman na nagsiwalaan din ang mga bagong silang na sanggol. Isang nurse ang sumulpot sa likod ng kortina at sinabi kay Chloe na ang lahat ng mga ospital sa buong mundo ay parehas din ang sitwasyon. Sa Rayford naman ay may natanaw ng isang eroplanong kasalubong niya sa kanyang direksyon. Sinubukan niyang kontakin ang eroplano, subalit walang nasagot. Hanggang sa siya ay makatatlo, minaniobra niya ang eroplano at naiwas niya ito. Si Chloe ay nakarating na sa wakas sa kanilang tahanan, subalit walang tao sa bahay. Napansin niya ang isang Biblia sa estante, subalit pagalit niyang itinapon ito. Sa eroplano naman, napansin ni Rayford ang naiwang relo ng coworker na may nakasulat na isang verse sa Biblia, John 3:16, at napagtanto niya na tama ang kanyang asawa tungkol sa sinasabi nitong magaganap na rapture. Pinaliwanag niya ito kay Hattie, sabalit ito'y galit na umalis at tumungo sa likod. Napansin ni Cameron na may apoy ang isang bahagi ng pakpak ng eroplano at sinabi niya ito kay Rayford. Tumungo naman si Chloe sa simbahan na pinupuntahan ng kanyang ina at nakita niya roon ang pastor. Ipinaliwanag ito ng pastor kay Chloe na ang naganap
ay ang rapture at siya ay naiwan na dito sa mundo sapagkat nalalaman niya ang mga salita sa Biblia. Subalit hindi niya ito pinaniwalaan at nalilitong nagtanong muli si Chloe kung bakit ang mga bata kasama ang kanyang ina ay napili ng Diyos. Silang mga naniniwala sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at naniwala sa mga turo ng Biblia kasama ang mga batang wala pang muwang sa mundo upang maprotektahan sila sa mas malalang mangyayari sa mundo. Galit na umalis si Chloe palabas ng simbahan at sa wakas may sumagot na kay Rayford sa paghingi niya ng tulong sa JFK Airport. Ngunit sinabi sa kanya ng radio operator sa JFK Airport na ang runway ay puno na ng mga sirang eroplano at wala na siyang pwestong mapaglalapagan ng eroplano. Si Chloe naman ay tumungo sa isang malaking tulay upang pumunta roon sa tuktok. Isang air marshal ay kumuha ng kanyang baril ng paliwanag sa nangyaring kaganapan. Pinakiusapan ni Cameron na siya'y huminahon at kinuha niya ang baril. Isang babaeng adik naman sa droga ang nagsabi na ang nangyari ay ang rapture. Hindi niya masyadong matandaan ang tungkol doon. Natutunan niya lang iyon sa simbahan nung siya ay bata pa lamang. Subalit alam niyang kinuha na sila ng Panginoong Diyos pupunta sa langit at sa wakas nagawa na niyang makontak si Chloe. Nagsorry si Rayford kay Chloe at sinabi na ang kanyang ina ay tama. Sinabi na rin niya na ang eroplano ay mauubusan na ng gasolina at hindi na niya alam kung mailalapag pa niya ang eroplano. Sinabi ni Chloe na hahanap siya ng lugar na maaari nitong paglapagan. Siya ay dali-dali naganap at nakarating sa isang maluwag na construction site. Muli niyang tinawagan ng kanyang ama. Sinabi ni Rayford na mangangailangan siya ng liwanag para makita ang paglalapagan. Gumawa si Chloe ng paraan para makapagpaapoy ng malaki nang sa gayon makita ito ng kanyang ama. Nailapag ni Rayford ang eroplano ng ligtas. Ang lahat ay nagsibabaan. Subalit hindi pa dito natatapos ang lahat. At sinabi ni Chloe na ang mas malalang darating ay magsisimula pa lamang.